po sa bata. Nagsayang lang tayo ng oras, ng effort, ng pagod, na sayang. So we should always be prepared. First kind of teacher, prepared teacher. Second kind of teacher, unprepared teacher. Sad to say, meron po talagang mga ganyan teacher and hopefully hindi po tayo yan. Alright? We should always be prepared. Yan po ang ating goal. Sino ba yung mga unprepared teacher? For example, yung naka-assign na schedule ngayon, may emergency. Teacher Joyce, ikaw na lang muna. Total maaga ka, nandiyan ka na sa church. Eh di magsasaba ko, ano kaya tuturo ko? Yun, unprepared. On the spot. Alright? So, again, sa mga nag-i-schedule po, make sure na meron tayong sub. At si sub, nagpe-prepare pa din. Because hindi natin masabi ang mga pangyayari. May mga ganun po talaga. And the next one is on-the-spot teacher. So, para na din siyang si unprepared teacher na on-the-spot. Pero, si on-the-spot teacher, David Goliath, sige, ang magsasabalan ko yan. Although, hindi siya nakapag-prepare ng visuals niya, hindi niya na-prepare yung books niya, yung mga laro niya, hindi niya na-prepare. Pero at least on the spot, game siya. So, what do you want to be? Of course, we want to be the prepared teacher. Alright. So now let's move on to step number 2. Choose a story. Sorry, ayan na. Yung mga registration na natin yung nagpili para sa inyo ng inyong story. Iba-iba po yan. 10 story po yan assorted. Alright? Kung mapapansin ninyo, may mga konti lang kayo na makakapareho saan. Alright? So, choose a story. Paano ba tayo pumipili ng ating story? Una, through curriculum. Alright? Kahit sa junior church, sa Kid City, or even sa goodness class, meron po tayo sinusunod na curriculum. Paano kung wala? Blinded na. Siyempre, hindi. May option po. First is personal Bible growth time. Ano ba yung devotion mo? Na-bless ka dyan? Gusto mong i-share sa estudyante mo? Di paghandaan mo, i-share mo siya. Diba? Si Sir Alvin, I know yung mga piniprepare niya ng mga lessons, personal devotion niya yan. Tama ba, Sir? Mga first letter, magkakatugma. Point 1, point 2, point 3, point 4. Alright, so we can do the same. Anong story sa Bible? Ang na-devotion natin na bless tayo. We can do that. Next, problems or issues that need solving. Nakita mo mga estudyante mo, lagi nag-aaway. Walang pagmamahal, walang unity. So, anong Bible story ang pwede mong maituro? Ha? Si Joseph, yung mga kapatid niya, di ba? Para magkaroon ng unity, nagpakumbaba siya, nagpatawad. Alright? Paano yung nagnakaw? Merong estudyante, nagnakaw ng merit points. Gusto mo siyang matutunan, huwag kang magnakaw, masama yan. Pero how about teaching the Bible story and the moral lesson? Anong Bible story pwede po natin maituro? Egan! Yes! Diba? Yung moral lessons. So, maging sensitive tayo bilang teachers. Ano ba mga pinagdadaanan ng ating mga estudyante? Gusto natin ma-resolve. So, hindi porket may curriculum tayo, yun lang talaga. Paano kung urgent natin na kailangan ma-resolve yan? So, we can do that. And next, a story you want to learn better. Teka lang. Gusto kong matuto tungkol sa second coming. Kaya tungkol sa rapture. Aralin ko yan. Gusto ko matutunan din ng mga estudyante ko. Maging aware sila na pabalik ang Panginoon. So, aralin ko maigi para matulong ko. So, pwede din po yun. Alright? So, hindi lang po curriculum ang meron, napakadami po na pwede maging blessing sa atin. Clear po ba, teachers? Ayan. So, now let's move on to step number 3. Read your story aloud. Okay, mag-a-actual na po tayo. Kunin niyo po yung paper ninyo na may storya na nakaikot dyan sa iyong handouts. And get your Bible as well. Nandyan po ang inyong reference. Saan po makikita sa Bible yan. So, paano ba natin aaralin? So, first step, you have to read your story. Paano? Aloud. Huwag pong sa
maisip lang. Huwag yung bumubulong lang. Ang sabi ko ay allowed. How many times? 2 to 5 times. So, fill in the blanks. It should be 2 to 5 times. Alright, so actual po tayo. Kung gusto nyo po na lumayo, dahil malakas magbasa ang inyong katabi, it should be allowed. You can go sa ibang corners of this room and please read your story. How many times? 2 to 5 times. I will give you ilang minutes. Kaya ba ng 5? I'll give you 5 minutes first. I will give you 5 minutes. Read it 2 to 5 times. Timer starts now. Sabay tayo. The crowd heard that Jesus had come from they crowded inside the house. There was no room. Loudly po, loudly. Maglayuan po kayo. Four men carried a paralytic man to Jesus. Since they could not get to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof and lowered the man to Jesus. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Some of the teachers of the law didn't realize that Jesus was God's son. They thought only God could forgive sins. Jesus knew what the teachers of the law were thinking. Jesus said to them, "Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat, and walk'?" Jesus wanted to show the teachers that he had the authority to forgive sins. So Jesus told the paralytic man, "Get up, take your mat, and go." When the crowd heard that Jesus had come home, hindi ata kay JB. Oo nga eh. Pwede na ko. Bigyan mo din. Verse 1. And again he entered into Capernaum. After some days, and it was night that he was in the house. After some days, it was noisy. He was in the house. And straightway many were gathered together, and not even outside the door. Jesus preached the word of God to them. Four men carried a paralytic man to see Jesus. Since they could not get to Jesus because of the crowd, they made an opening and lowered the man to Jesus. Verse 1. Four men carried the paralytic man to see Jesus. They uncovered the roof. They made an opening. And let down the bed. When Jesus saw their faith, he said to them, verse 3. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Thy sin has
us of Jesus to save us. Jesus was son. They thought only God could forgive sins. Jesus knew what the teachers of the law were thinking. Verse 5 through 7. Jesus knew what the teachers of the law were thinking. Jesus said, which is Alright. Okay, that's already 5 minutes. Sorry, kailangan natin mag-stick sa time. Sino po nakabasa ng 5 times? Wow, 5 times. Very good. 4 times. 4 times. 3 times. 3, husay 3. 2 times. 2 times. Okay. 1 time. Uy, kayo ba? Okay. Sige po. At least, di ba, 2 to 5 times. So now, let's move on to the next step. Dahil nabasa niyo na siya, let's go to step number 4. So step number 4, let's use various methods of storyboarding. Okay, ano ba yung storyboarding? Yung storyboarding, visual presentation siya kung paano yung storya ay nag-play out scene by scene. Of course, it's a story, so meron diyang mga eksena. So, for the first storyboarding, what really happened? Okay, ano ba talaga nangyari? So, dahil nabasa niyo na siya, sabi dito, summarize your story into 2 to 3 sentences. So, sige, sulat niyo po dyan sa loob ng box, 2 to 3 sentences lang. Huwag po masyadong mahaba. Of course, dyan sa papel ninyo, di ba mahaba? Pero this time, squeeze it to 2 to 3 sentences lang. I'll give you 3 minutes. Alright, timer starts now. Ma'am, may patugtog ba tayo dyan? Alright, may tapos na po. Raise your pen if you're done. Ayun, may mga tapos na. Sige po, let's wait for the others. Two to 3 sentences lang po baka mamaya dire-write ko yung buong story.
Few seconds left. Raise your pen. You're done. Okay, timers up. Sige po. Tapos na po. Taas po ang pen if you're done. Mataas na mataas. Okay. How about the others? Dito po sa table na to. Sino mo tapos na? Taas ang pen. Hindi pa din? Bakit? Patingin nga. Patingin nga. Hindi summarize. Wait lang. Summary lang po. 2 to 3 sentences. Sige, it will help you with this ano. Kumbaga overview yan, kaya summary po. Alright? So now let's move on to section B. Sir Alvin, makinig nga po section B. Page 8. Section B. Section B. Break the story to visually for or your story sheet. Draw lines to separate the story into Okay, so thank you, Sir Alvin. So for section B, taas nyo ako ulit yung inyong papel. Ayan, sa inyong story, of course, meron yung mga eksena or scenes. Sabi dito, break it into scenes, usually 2 to 4 na eksena. So paano ba natin yan i-break? Lagyan nyo po ng linya. Kunyari, beginning, kumbaga introduction pa lang ng story, o, linyahan nyo na. Next, ito climax to, pagkamit na, linya, break it. And then, pinakahuli, ending, o, break it. So, maximum of 4, minimum of 2. 2 hanggang 4 lang na eksena po yan. Sige, go po, 1 minute lang yan. Lagyan nyo lang po ng linya. I-break nyo lang po yung story kasi isang po yan. Alright, naiintindihan po ba? Ito na po ha. Tingnan po. You just have to put a long line. Hindi po talaga siya. Long line. Long line. Break. Sinuan. Sinuan po. Long line. Sige po. Yan. Ganito po. Very good. Ganyan. Break. Patingin po. Ano ba? Huwag natin i-antay ng words. Long line. Break it. Patingin po. Ayan. Very good. Ganito po, mga teacher. Yan. Hinate. Hindi po in-underline. Tingin. Okay. Yan. Pwede din naman ang bracket. Sige po. Patingin. Sige po. Yan. 2. Tatlong scenes. Okay. Break it. Hate. Parang ganito. 1. Hate. 2. 3. Long lines. Ayan, very good po, ganyan. Okay na po. Yan, tama yan natin, Faye. Hindi po in-underline ng sentence, ha? Hahatiin niya siya. Break it. Alright, so now let's move on to the next step. Pagka-break nyo, section C, Ate Shane, Teacher Shane, Elaine, please read section C. Ayan. So, sabi dito, i-underline sa lungguhitan o kaya bilugan ninyo kung may pang-highlight kayo, i-highlight ninyo ang mga importanteng Bible character o mga bagay na na-mention o kaya mga lugar na importante dito sa inyong story. Sige, again, that's 1 minute. Sige po. Kung saan kayo komportante, ilog ba, highlight or underline? Go ahead po.
Important people, place, or days. Alright. Sige po. Lugar, pangyayari, tao, bagay, lugar or highlight po. Highlight mo. O, patingin. Yan, naka-underline naman. Good. Important ones. Yan, naka-highlight agad yung mga. Alright. Okay, underline, bilog-bilog. Okay, so I think nakasunod po ang bawat isa. So now let's move on to the next step. Tapos na tayo sa section C. Let's go to page number 9. Ayan. Tayo po ay mag-drawing, storyboarding. So, hindi kailangan na sobrang ganda. Kahit stick man po yan, okay lang. So, kanina, binrate nyo yan sa mga scenes, sa mga eksena. Ilan yung binrate nyo? 2, 3, or 4? So, makikita ninyo po dyan sa mga kahon, 1, 2, 3, 4. So, sa first scene, drawing nyo, ano nangyari dyan? Sa second scene, drawing mo sa pangalawang box. Third scene, drawing nyo po. Kahit stick man, okay lang. Draw as fast as you can. I will give you 3 minutes for this activity. Timer starts now. Wala po kayong ilalagay na dialogue ha. Characters lang muna. Mabilis. Stickman. Sige po, go. Sundan niyo po yung eksena na ginawa niyo, yung in-rate niyo ha. Okay lang po kahit mukhang pang kinder ang ating drawing. Ang importante, naka-drawing po tayo. 1 minute left. Huwag po kayo mag-release ng step. Isa lang po lang.
nito. Sketch na, dali! 2 minutes, 2 minutes. Bilisan niyo po, magpupunta na tayo sa next level. Yan. Diba? Ayan, natatense na sila. Okay, hello. Sige, drawing lang po muna ha. Yan, very good. O, last one na. Very good. Yan. Diba, bilang teachers, kailangan artistic din tayo. Kung gusto natin ng visual presentation, pwede ako lang nagtuturo ka, nagtudrawing ka, di ba? Yes. Ano yan talaga, summary, kulang talaga. Kaya maganda, Bible pa din talaga yung ating base. Ayan. Last 30 seconds. Faster po. Para hindi nyo ma-miss ito. Si Ma'am Gideon, kinukulayan pa, Char. Hindi po yung akin. Pilit mata. Bakit na walang mukha eh? Okay, last 10 seconds. Raise your pen if you're done. Okay, madami na tapos. Sige po. 3, 2, 1. Okay, so if you're done with step number 40, ay letter B, sorry. Okay. Sabi dito next step, mag-add na tayo ng bubble speech. Yung bubble speech, yun yung sinabi. Hindi naman sobrang haba na ano ha, mag-preach na dun sa drawing mo. Mga 1 to 2 words lang, phrase, kumbaga. Bubble speech, yung sinabi. Alam niyo yung comics? Yes. Go! Ang ganda mo. Yung mga ganyan. Wow! Ikaw napili ko. Mga ganyan. Okay po. Bubble speech. I will give you 2 minutes. Pwede din nagpapakilala. I'm Mordecai. I'm Esther. Mga ganyan. Oo, kung nagpapasa po kayo ng comics, yan na po yun. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Sige po. Ay. Okay. Last 40 seconds. Ikot ako ulit. Wait lang po. Bubble speech na po tayo. Ayan. Sige po. Ayan. Very good. Ayan. Okay. So, I think nakasunod naman po. Bubble speech ha.
Usually face lang yan, kahit hindi na same. Raise your pens if you're done. Okay? Okay? Yan. Kamusta po yung nasa registration area natin? Mukhang maganda. Teka nga, obra maestra na ata yan. Okay, very good po. Nakasunod ang bawat isa. So now let's move on to the next step. Section F. Ayan na. Hanap kayo ng katabi. Siyempre, hindi hinahanap kasi katabi mo nga, di ba? O, sa katabi mo, sabihin mo ano ba yung din drawing mo. Huwag kang magkukwento. Sabihin mo lang ano yung din drawing mo. O, tao to. Ito si ganito to. O, ito si ganito yan. Ganyan, ganyan. Explain mo lang. Don't tell the story yet. I-explain mo lang ano yung din drawing mo. Okay? Ipauna mo ano ba yan. I will give you 3 minutes for this. Both na kayo dapat makapagsalita yung 3 minutes, ha? Ready? Go! Ano po kayo yung sasabihan nyo? Tama. Pwede mo na kayo dyan. Okay? Oy, Ate Jonah. Makinig ka na kayo ng Milka habang nag-drawing ka dyan. Ayan, very good. Ayan, sa mga babae, ito si nakita niyo to. Okay. Ayan. Gusto niya, nangyayari rin sa kumuha ng tubig, sa jar, at Okay, bedebelit pag hindi sumunod ha. 1 minute. Raise your hands if you're done na magkwento. I will share. Okay, okay. Di ba tapos na? Okay, raise your pens. Registration area if you're done. Okay. Kalahating kamay lang. Malamok pala. Sige ko eh. 30 seconds po. Huwag po kayo magkwento. Explain nyo lahat ng gawin. Ito po, ano, ito po, ayan. Alright, so time's up. Time's up. Let's move on to the next part. Section G. So sa letter G, imagine nyo lang. Tignan nyo itong harap. Kung kayo ang magtuturo ng story na yan, imagine nyo na saan kayo tatayo. Saan yung place? For example,
Okay, nandito yung puno. Ay, nandito si Jesus. Diba? Okay. Imagine nyo lang. Tignan nyo sa yung paplan ang story niya dito. Siyempre, pag nagtuturo, hindi ka lang mamalasig na. Lalaki na yan. So, kapag sinabi ng heaven, hell, dito banda, yung mga ganyan. Okay? Sige po. Imagine nyo na. 1 minute po. 1 minute. Yay! Ayun na. Kung kayo kilala, may mga tayo na naantay sa inyo. Sabi ko ayan po. Tapos, Alright, so imagine nyo na, tapos mo na po ang inyong pen. Okay, syempre bilang teachers, mas malawak lang ang imagination natin. Kasi sa ating mga students, okay? So now let's go to section letter dito niya pinakita na H. Sige po.